Kaugnay naman sa bakbakan sa pagitan ng MNLF at militar sa Basilan, makakapanayam natin si ARMM Governor Mujib Hataman. Magandang umaga po, Governor. Ay, magandang umaga at magandang umaga rin sa ating tagapanood. Yeah. Nasaan kayo ngayon, Governor? Nasa Mindanao ba kayo? Yan, nasa Zamboanga ako since Monday. Ngayong araw nga, nag-arrange ako papunta tayo ng Lamitan City para bisitahin naman dahil kahapon medyo mahirap ang biyahe. So ngayong araw malamang puntahan natin, pero constant ang ating communication sa City Mayor and Vice Mayor ng Lamitan City at mga ground commanders ng ating Armed Forces of the Philippines. Gob, tiga Basilan kayo mismo, no? Apa, taga Basilan na. So sa tingin nyo, yung nangyayari doon na may koneksyon sa Zamboanga crisis? Well, actually, ang pangyayari doon, ang ating tingin, ay diversionary tactics ng Abu Sayyaf, BIFF at MNLF. Dahil alam nila na talagang continuing yung pagka-contained ng MNLF forces sa Zamboanga City. So, gustong gumawa at nagtangka na magkaroon ng reconcentration ang ating security forces. Pero so far naman, monitored yung movement nila 3 days ago pa before the incident yesterday. Kaya napaghandaan ng maayos ng local government at ng ating armed forces and PNP. So nagsanib puwersa ang MNLF, Abu Sayyaf at BIFF doon sa Lamitan, no? Nagsama-sama sila kahapon. Pero alam mo, hindi naman ganon ka parang ang tendency kaya malalaman mo na diversionary. Kasi not more than 2 hours ay umatras din sila. Tapos hanggang ngayon ay tinutugis ng armed forces at ng PNP ang tropa na. So far ngayon wala namang tahimik since last night. So inaalam ngayon kung saan direction na yung punta nila. Pero ang alam natin at report ng LGU sa atin ay patuloy yung pagtugis. Paano nyo naman nalalaman na kumampi ngayon itong ilang Abu Sayyaf at BIFF dito sa MNLF? At kapag sinabi nyo yung MNLF, faction lang ito ni Actually, ito yung faction ni Miswari na may mga ilan-ilan na iwan sa Basilan dahil ang iban dito na rin sa Zamboanga. Dahil identified naman, may mga ilang tao na nagsabi na sa atin mula nung sila'y umalis at kung saan kasi dumadaan din sila sa mga ilang communities hanggang sa malapit na sila sa Lamitan, meron ding nakamonitor, even yung mga local government. Dahil even before the incident ay nag-issue na tayo ng memorandum sa ating mga local government units na stay put sila sa kanilang localities at suportahan ang ating security forces. Ayon dun sa mga saksi, mga ilan itong kumikilos sa Basilan, yung sumubok pumasok sa Lamitan? Actually, more or less nasa 100 to 150. 100 to 150. At nakilala yung iba doon na mga miyembro ng BIFF at Abu Sayyaf? Ang Abu Sayyaf ay sa pangunguna ni Isnilo Napilon at ni Puruji Indama at ang BIFF ni Nur Hassan Jamiri. Tapos ang MNLF, yung mga tauhan ng mga commanders na andito na sa Zamboanga City. So yung mga leader na yon, namataan mismo ng mga saksi, nakasama dun sa grupo? Yeah. Yung leader nila actually, andito na sa loob ng Zamboanga, kasama dito sa pag-atake sa Zamboanga City. Pero may mga naiwan silang ilang tauhan, yun yung naisama ng Abu Sayyaf at BIFF sa pag-atake kahapon. Sir, anong estimate nyo sa bilang o porsyento ng mga rebelde dyan ngayon sa Zamboanga na galing Basilan? Kasi sa ulat... Well, ang nasa Basilan, mga more or less more than nasa 85, between 85 to 100. Okay, yung natitira, mga tiga Zamboanga mismo? Hindi, yung dito sa yung Basilan MNLF contingent dito sa Zamboanga City per report at nakausap mismo ng ilang emisary natin para sa during the negotiation ay nasa 85 to 100 sila. Kasi sa ulat yung sinasabi ko, yung Basilan contingent, hindi yung sulok. Yes, okay. Kasi sa ulat ni Jiggy Manikad kanina, ang sabi nga niya, yung isang, at least yung isang hostage taker na MNLF ay Zamboanga resident at kapitbahay mismo ng mga ilang bihag.
may mga iba bang Zamboanga residents na sumama dito sa MNLF uprising dyan sa siyudad ng Zamboanga? Alam naman natin may mga MNLF din talaga sa Zamboanga City. In fact, yung bahay ni Nuru Miswari ay nasa San Roque. At sigurado yon may mga MNLF din na malapit, maliban na lang nung lumisan si Miswari ay lumisan sila. Pero kung meron mga saksi na nagsasabi ay kapitbahay nila, malamang ay mga miyembro ng MNLF faction Miswari yun. Okay. Sinabi niyo na may mga 75 galing sa Basilan at meron ding galing sa Sulu. Mga ilan sa palagay ninyo yung galing sa Sulu? Nasa Sulu, ang binabanggit sa atin, mga nasa 100 to 120. So mas marami pa yung galing Sulu? Yeah, mas marami. Actually, ang main forces nung pumunta rito sa Zamboanga City is from Sulu. Yung mga naglanding sa Rio Hondo? Alam mo, actually, itong grupo ni Haber Malik, itong naglanding sa May Rio Hondo at ang naglanding sa Talon-Talon Mampang, yun yung grupo ng Basilan. Pero alam mo, Howie, mga nakakausap natin dito, even yung mga asawa, nung mga ilang nakasama rito at hanggang kagabi, na merong mga kumakausap talaga sa atin, mga kamag-anak na tumatawag sa kanila, yung kanilang mga kamag-anak na andito ay gusto nang lumisan, kaso lang hirap na hirap nga dahil contained na sila. At ang sinasabi nila, ang buong akala nila ang pagpunta nila rito ay peace caravan, ay peace rally. Ang ilan naman na alam, pero merong marami-raming bilang na tumawag sa atin yung kanilang pamilya, ang nalalaman ng kanilang asawa ay peace caravan ang pinunta rito. Peace caravan. So may nagsabi sa kanila na mapayapa yung pakay. Yun yung sinasabi ng kanilang mga commander. Okay, kasi yung mga unang ulat gusto raw magtaas ng kanilang bandila sa City Hall ng Zamboanga. Hindi yun totoo. Yeah. Actually, pagdating dito, yun na yung naging usapan nila na magpaparada sila at magtataas sila ng bandera sa may City Hall ng Zamboanga City. Ang sinasabi naman natin at alam naman natin, pwede ka bang magparada na nakaarmas at pupunta ka ng City Hall at magtayo ka ng flag mo? Definitely, ang City of Government of Zamboanga and National Government won't allow it. At hindi po yun ordinaryong peace caravan. Hindi yun ordinaryong peace caravan. Ang iba nga ho dito, mga 80 years old na nakausap nung isang emisaryo natin nung kinausap sila, na talagang ang alam nila ay peace caravan na hindi ganito. 80 years old na rebelde? Merong, actually, hindi natin, matagal na siguro tong rebelde hanggang umabot sa ng 80 years old. In fact, yung anak or yung kapatid, tumawag doon sa isang tauhan ko na nakasama yung kapatid niya na ang sabi nga, minsan pag umiihi yun ay nasa host pa. He is from Basilan. No, parang yun nga, yung akala nila talaga ay peace caravan at magbibigay na ng independiente yung United Nations sa kanila. So, I mean, itong ignorance ng ilang sumama rito ay napagsamantalahan ng ilan. Okay, so sa tingin nyo, ano talaga yung pakay ng mga leader nitong grupong ito? Well, ang tingin naman natin, klaro rin naman ang sinasabi ni Haber Malik at mga nila Miswari dahil hindi sila kinakausap. Pero sa kabilang banda naman ay kinakausap sila, and in fact, merong scheduled sa Indonesia na tripartite na meeting even before this incident at pumunta pa ho rito ang Indonesian ambassador, yung facilitator, to talk to the different factions and to OPAP and to the panel of the GPH para ayusin yung pag-uusap na to sa Indonesia. Pero ito nga pumutok. Ang isang problema mo rito, Awit, even Miswari hindi mo mahagilap at hindi mo alam ano ang pakay at sinasabi nila, hindi na raw ngayon, sinasabi niya kahapon ng anong isang araw, nung nakausap niya si Mayor Beng Climaco, nang dinidisown niya si Haber Malik. Ito naman si Cerveza na nakita ko sa news kanina na nagsasabi hindi totoo na dinisown ni Miswari si Haber Malik. So, eto boss, andito rin si Fontanilla, kaya hindi po natin alam kung ano talaga ang intention nila. Pero talagang sinasabi ni Haber Malik, even ako nakausap ko through phone during nung negotiation at hinihingi natin yung mga hostage at yung mga civilian doon sa conflict area na kung pwedeng palabasin,
na parang ang sinasabi nila na si Miss Wari lang ang tanging pwedeng kausapin. So, ulitin ko lang po, ang sinabi nyo, kinuusap ni Miss Wari o kinuusap ni Mayor Climaco si Miss Wari at sinabi daw ni Chairman Miss Wari na dinidisown niya itong aksyon at itong ginawa ni Javier Malik. Yeah. Sabi ni Mayor Beng, ngayon naman ho, kaninang umaga, nasa news naman si Absalon Cerveza at hindi raw totoo na dinidisown ni Miss Wari. So hindi natin alam kung ano yung nakakalito kasi si Pontanilla ang sinasabi naman niya na dahil hindi sila kinakausap pero hindi rin po totoo yun. So, sir, saan ba mismo ngayon si Chairman Nur Miswari? Well, actually nowhere to be found. Nowhere to be found at kayo mismo hindi niyo nakakausap? I'm sure per intelligence report natin ay nasa Pilipinas lang at bandang dito lang din sa Basulta area. Pero wala sa Zamboanga sa palagay ninyo? Actually, walang report nandito sa Zamboanga City. Okay, maraming salamat. ARMM Governor Mujib Hataman.